Magandang umaga po sa lahat. Today is 12:28 in the morning. So, pasensya lahat. Ngayon lang ako nakasimula. Marami pa akong mga ginawa. At para sa hanap buhay natin. Kaya ngayon lang tayo makapagsimula nito. At by the way, maraming salamat po kay RC Abad. The first ang nakapunta rito. At pinapasalamatan ko rin ng mga lahat na manonood dito as a replay. Kasapi sila lang team replay. At lahat naman ng mga umaasa sa katarungan na darating hindi man yung balang araw at sa madali na lang, malapit na lang, ay ito po ay sa tingin ko malapit-lapit na. At sa tanong ni Aling Marie na kasama ko sa Bunyog, kasama ko rin sa Truth, Justice and Reform sa vlogging, si Aling Marie Dinglasan ay nagtatanong ano kaya ang analysis ko papunta sa ano. Sige, magbibigay ko analysis pero basta conclusion ko sa analysis ko dyan ay paparami, iniisip ko na more than kalahati o more than 6 na mga senador ay papasok opposition ang mananalo. Ibig sabihin one type, mga newcomer. Hindi yung kakampi ni BBM, kakampi ni Duterte. So magandang umaga rin po Manang Celia Marqueses at saka si Russell Zita. Magandang umaga rin po sa inyong lahat at sa lahat ng 41 na katao na nakakit na ngayon at para may pa natin. Siguro ang maganda lang dito siguro ay let me assure you, magkwento muna ako bago natin simulan. Magkwento muna ako sa aking analysis, no? Sa aking analysis, dahil sa sapat na po ang bilang ng mga Pilipino na nakakapanood lagi sa mga vlogging ng maraming mga truth vloggers, kagaya kay Vlogcaster Armandin, kagaya po kay Attorney Insurrecto na aming number 1 nominee sa Bunyog Party List, kagaya rin kay Colex Suliman na kasama namin na tumatakbong board member para sa San Jose del Monte para sa Bulacan. Kasama rin ang si Suset na vlogger din, no, taga Caloocan. At siyempre shout out yan sa Caloocan kay dating Mayor Bobit Carlos. Nagtawagan kami isang araw, gusto niya magkipagkita, sariwain namin ang araw na magkakaibigan pa kami. At hindi pala siya tumakbong pagka-mayor ng Caloocan. So maramang suportahan mo na lang po si Trillanes. Kaya ako openly, I declare that I will be supporting Antonio Trillanes despite my criticisms. Kahit na pinupuna ko sa ibang bagay. But then I have come to a conclusion that there is no other way for Caloocan to move forward into a better place. Iwasan na lang yung malapitan na yan. Si Malapitan, Oscar Malapitan, tsaka si Along Malapitan. Yan sinasabi mga politiko, madaling lapitan, pero mahirap hanapin. At number 1 issue ko dyan is, isa po ang Caloocan sa pinakamaraming namatay noong war on drugs ni Duterte. At asan ngayon si Mayor Malapitan, Mayor Along, tsaka si datay niya, si Mayor Oka, na dating Vice Mayor ni Malonzo. Asan ngayon sila? Bakit hindi nila hinahabol ang katarungan para maparusahan ang mga riding in tandem na pumatay sa hindi bababa sa 10 barangay kapitan ng Caloocan City? There is no other city, no other town, no other place in this country called the Philippines where you can see the big number of barangay chairmen killed by riding in tandem. It is only in Caloocan. Hanggang ngayon, kahit isa dyan ay wala pa kung nakuhang katarungan para sa mga pamilya, kahit sa isang pamilya ng mga 10 kapitan na namatayan dyan. Tatalakay natin na balang araw yan. Habang nagpaparami lamang ako ng ating manunod para po sa mas importanteng pag-usapan natin. At saka, dito naman nakikita nyo, no, sa Naga, nakikita natin na ilabas ng baha ang mukha ng corruption. At dahil sa baha, yan po ay padala ng Panginoon.
tanging Diyos lamang ang makapagsabi at makapagpalabas, at sapagkat iyan ay gawa ng Diyos, hindi na kayang sasabatain niya ng kahit sino mang tao. Kahit si Elizalde Kupa ng Ako Bukol Party List. Ha? Kahit si Jill, the youngest yet so most corrupt congressman sa Ako Bicol na si Jill Bungaling. Ha? Ano ba panito na? Bungalon. Meron 1.6 million ang kanyang relo. Kita mo relo ni Toto Kausingo, engineer na, abogado pa. Ano lang, Michael Kors, regalo pa ng kapatid ko na namatay. Ay, nako. Ano pa? So, at least naniniwala po ako kahit nasa gitna ng baha. Kahit gano'n lang si Madam Lenin, natutuwa naman ako siya ay lumulusong sa baha. Si Sara Duterte, hindi ko nakitang lumusong sa baha. Kundi Doc Bagcos, doon siya dumalo sa kasal ni Mike Rama sa Cebu City. Ito naman ang gobernador ng Camarines Sur. Yabang, no? Andito daw siya sa Naga noong nagkabaha. Pero pinakita niya yung ticket, nakauwi daw siya. Ang problema sa iyo, gobernador, is, una, ikaw ang tinitingnan na inaakusahan na nagpapatay sa isang Espanyol na negosyante dyan sa Siargao. Kasi ikaw ay kakompetensya mo ang Espanyol na yan sa negosyo sa Siargao. Next, ikaw ay kabastusan, ginagawa mong timawa mga Bicolano. Ang ginawa mo, imbes na mamigay ka ng mga pagkain, imbes na mamigay ka ng mga tinapay, imbes na mamigay ka ng mainit na sabaw at mainit na noodles, anong ginawa mo? Binibigyan mo sila ng tig-500. Insulto numero 1 ang ginawa mo. Ano tingin mo sa mga Bicolano? Pera-pera lang? At kung pera man ang binigay mo at alam mo naman baha, ikaw nga nakasakay sa bangka-bangka, saan sila bibili ng pagkain? Bakit niyo pa huwag niyo na iboto ito si Elredil Villapuerte. Puerte katikalon ko sa Ilonggo pa. Puerteng sinungaling yun. Puerteng mamera. Asan ba nanggaling mga pera mo? Aber nga. Huwag mo sabihin galing kay tatay mo yan. At ang kahit pera ni tatay mo, saan nanggaling? Tanungan na lang tayo. At yung pagbaha dyan, yan po ang tinatawag na divine intervention showing by means of res ipsa locator evidence that what really happened speaks of what really happened in the past. Dahil malaking baha, ibig sabihin, hindi nyo ginasto sa tama ang pera para sa flood control project. Kininto sa akin Attorney Insurrecto, na siyang number 1 nominee namin sa Bunyog, na ang ilog dyan, 94 kilometers yung ilog galing sa Albay, papunta, palabas pa sa Camarines. Sa 94 hectares, may ginawang programa noon sa panahon ni Gloria Macapagal na tinalaga pa noon si Attorney Insurrecto na isang executive director. Ang tawag Bicol River Basin Project, a program. So Bicol Region River, BRRP. So ngayon, ang pakay noon ay para masawata ang baha. Ang problema ay program lang, hindi siya department, hindi bureau, hindi authority, kagaya sa MDA. Kaya, kung kailan ang gusto ng presidente na putulin na yung programa, putol. Kaya, kinuwento niya na rin, nung siyang executive director, wala siya magagawa. Kasi mga kontraktor doon, kumukontrata na maghukay ng mga buhangin mula sa ilog para malinis ang daanan ng tubig mula sa Albay hanggang sa dagat. Ay nagpapipicture lang ang mga bakho at maniningil na ng buo mga kontraktor. So yan po ang mga kinikwento natin na paunang ito habang nag-aantay tayo ng mga tao pa. So, ang isa pa, sabi niya, hindi pwede mangyari na magbubuo ng isang Bicol Region, Bicol River Basin Project Authority na dalagay sana ng tinatawag na watershed, dapat magtanim ng maraming puno kasi ang haba ng ilog na yan kung saan dumadaan yung Peña Francia. Hindi magagawa. Bakit? 7 congressman po ang dinadaanan ng ilog. At kung gagawin man niyang Bicol Region Basin Authority, hindi nakikita ang mga congressman sa flood control project. At kung hindi na sila kikita,
haharangan nila yan. Hindi sila papayag na magkaroon ng Bicol River Basin Authority. So, Saldico, ikaw lang naman itinuturo nagnakaw no lahat eh. Bakit? Ikaw yung ikaw yung Appropriations Committee Chairman. So, ikaw naglalagay kung magkano ipupunta sa bawat item, bawat lahat ng programa. Ay, kaya tawag ko ako, Bukol Party List, Congressman, Saldico, nangontrata ka ng 2.3 billion ng laptop sa Department of Education, overpriced na, luma pa, at ngayon nangangamoy ng baho dyan sa budiga ng DepEd na nakita ni Senator Sani Ingara na ngayon Department of Education Secretary na. Kumita ka rin ng bilyon-bilyon sa mga kontrata sa panahon ni Duterte. Kaya sa panahon ba naman ni Remualdez, kumikita ka pa rin. At kumita ka rin ng bilyon-bilyon sa panahon ni Duterte sa Parmali. Bilyon ang kontrata mo. Kasama ka pala sa Parmali. Tapos ikaw yung magnanakaw na walang utang na loob sa kapwa mo magnanakaw. Binigyan ka ng proyekto sa panahon ni Duterte, hindi mo lang ginagalang sa mga Duterte. Pare-pare lang kayo magnanakaw, pero all right, that is another matter naman kung meron kang pagtatanaw sa utang na loob. You have nothing in that gratitude and you have the principle as a man. Okay, hanggang dyan na muna tayo. Ito na ngayon, mag-usap tayo again. Usaping war on drugs. Inimbita po kanina at nagsalita si Rodrigo Duterte sa Senate Committee on Blue Ribbon or Committee on the Whole, hindi ang Blue Ribbon, Committee of the Whole. Ibig sabihin lahat ng mga senador na 24 andyan kasapi sa committee na nag-iimbestiga. At isa sa mga prominenteng bisita nila kanina ay si former President Rodrigo Roa Duterte. At ano nangyayari? Akala mo, yung lumalabas, nakikita mo na ngayon ang mga senador na may kulay Duterte. Ang mga senador na yon ay number 1, si Robin Padilla. Si Bongo, kaya wag na iboto si Bongo. Si Bato, wag na iboto si Bato, tatakbo pa yan. Pero himala, hindi ko nakita ron si Francis Tolentino. Aywan ko kung baka nakita ng iba. Si Rizal Tiberos doon, nag-iisa lamang siya lumaban. Kahit kinuyog siya, at least she stood her ground na ipalabas ang lahat na kailanganin ng bansa. Nandun ni si Joel Villanueva, pero hindi rin siya nakikita ay mga kulay nila na hunghang o hunyango. Ibig sabihin, nakikita mo talaga na iba pala din talaga pagdating si Duterte. Pag nagpakita si Duterte, na dating makikita, akala mo yung alanganin senador na hindi suporta sa kanya. Wala, dumiklop pati si Pimentel Napabilib, dati kakampi, naging kaaway ni Pimentel. Ngayon, kanina, iba ang dating. Nirespeto, pinasalita. Sabi pa ni Antonio Trillanes na isang maasahan sa pagsasabi patungkol sa mga hearing-hearing, ang nangyari po kanina ay sinadya po talagang hearing na yan para kay Digong Duterte. Ayon kay Senator Antonio Trillanes na aking susuportahan sa pagkamayor diyan sa Caloocan City. At sinasabi niya, sinadya, sapagkat gagawin yan, imbitahin kailangan lahat ng mga senador na kakampi ni Duterte nandun. Kasi wala silang ibang gagawin. Kung mayroong papasok, kagaya niya kay Rizal Tiberos, may ibang senador na sasalag, objection, or point of clarification. Yan ang nangyari. Pero kahit pa paano, Rizal Tiberos did an excellent job na napaamin niya si Duterte. Yan na gano'n na kasimple. So, kung ako naman tanungin mo sa punto de vista ng isang trial lawyer, ang mga lahat sinabi ni Duterte, tantamount to admission that he had that policy to kill all persons suspected to be drug pushers, drug users, drug peddlers, at saka drug traffickers and protectors of drug traffickers or drug lords kung ilamp up po sila. So, diyan mo makikita yung kanina, ang importante, nakulitan si Duterte kay asar si Duterte kay Rizal Tiberos. At dahil naman sa kulit na yon, sa asar,
lumabas yung emosyon ni Duterte. Dahil sa kanyang emosyon, marami siyang nasabi na hindi niya dapat sabihin, pero nasabi niya na, at yung mga nasabi niya ay pwede nang gamiting ebidensya ng International Criminal Court laban sa kanya. Clive Boy, inamin niya na mayroon siyang death squad. Pero ang pagsabi niya, pinaikpihit na lang ng konti. Pero gano'n na rin ibig sabihin. Na death squad, kagaya na lang yan. Eh, huwag niyo kukunin niya sa literal na ibig sabihin. Pag sinabi kong death squad, may death squad na mga pulis na kung naghipe. Kasi marami silang pulis na may sa operation, may namamatay. Kaya death squad yan. Tinuturo niya si Bato. Tinuturo niya si Gamboa. Si Sina, sa sino pang ibang na mga kanya, si Karamat. Tinuturo niya rin si Gamboa. So, ganun ang iyan. Kumbaga, although, pabiro o pakolokyal, pero but that was enough to sustain an evidence to prove na meron talaga siyang sugo sa panahon niya para pumatay. Yung isa pang sinasabi na inamin niya rin na siya ay nag-induce. Kumbaga, sinabi niya mismo, sinabihan niya ng mga pulis na kapag may mahuli kayo, i-induce ninyo na lumaban sa inyo ng patayan para mapatay ninyo kung ano. So sa kanya, hindi po yan policy, kasalanan kasi personal na yung liability sa pagdating sa krimen. It's personal liability, personal obligation. Kaya hindi naman siya ang pumatay, hindi naman niya inutusan ng mga pulis na pumatay, sinabihan lang, hikayati ninyo ang mga nahuli niyo na lumaban sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Hindi, papatayin. So, pwede mo rin makuha to sa ebidensya bilang pagpapatunay na siya ay may sugo. At saka policy yan. Proof of policy yan. So, ano pa ang mga sinabi niya? Sinabi niya, ako, parang tantamount, inamin niya na siya ang may kasalanan lahat at gusto pa niyang ulitin kung mabibigyan siya ng pagkakataon at kung ulitin niya, doblehin o triplehin niya ang tapang. So, ibig sabihin, kahit na nagmukhang muro-muro sa umpisa, yung pagdinig kanina sa Senado, ay maraming nakuha na mga ebidensya para magagamit sa International Criminal Court para patunayan na pulisiya talaga niya, kanyang batas yan sa kanyang panahon na talagang pumatay. So ngayon, habang nagkikwento si Duterte, sabi niya, hindi kasi kayo naging mayor eh. Hindi niyo maintindihan ito eh. Hindi rin kayo naging piskal, kaya hindi niyo maintindihan ito. Sabi niya. Ang sinasabi niya, ang mga lahat na mga drogista o nagtutulak o yung mga nagbebenta ay walang karapatan patayin. Kumbaga, ganun ang tono ng argumento niya. So, ang nangyari ngayon sa kanyang argumento, o saan ka pipili pag ikaw presidente? Ikukompromiso mo ba yung mga tao, yung mga biktima, kaysa mga drogista o talagang nagtutulak? Ganun mga tanong niya. Of course, sinagot naman siya ni Risa Hontiveros, mali po yan, Mr. President. Bakit mali? Kasi hindi mo pwede sabihin kahit guilty na papatayin mo. Wala ka naman siya karapatang pumatay. Pero yung pag-deliver niya, indirect it may be, but it sent out a message that says that because these were criminals who could cause prejudice or crimes against your own children, they must be killed. Wala silang karapatan. Ganun ang ibig niya sabihin. Pero ang problema po, Mr. President Duterte, Mr. Senator Robin Padilla, isa rin itong pasensya ka na. Bubo po yung mga sinabi mo kanina, kabubuhan po eh. Pati si Bongo, bubo. Kasi ba to, hindi rin nakapagsalita ng maayos. Pati si Joel Villanueva. Si Jingo Estrada, walang ginawa. Kundi gumawa ng patawa para maistorbo yung mga pagtatanong kay Duterte. Akala ko ba makarumualdis ka na? Bakit ka naman
bumabaliktad kay Duterte ka na naman. Mr. Jingo Estrada? So, ang punto sa dito is parang inamin na rin ni Duterte. Para mapatunayan kung sinasabi ko, pakinggan po natin yung mga sinasabi ni Duterte dito sa hearing. Ito, iangat natin ha. So, balik ganun lang ang buod ng mensahe na yun. Sa susunod, isa-isahin ko at iplasta ko sa inyo para maintindihan nyo lahat yung nangyayari. Ito po si, Encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Ulitin natin. Kanina, sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a It's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Sabihin mo, putang ina, huminto kapag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis doon, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o dito, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo muna lengguwahe, ako. sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan. Tira, ano nagawa ni Coco Pimentel? Supposedly, obligado si Coco Pimentel na patigilin si Duterte. O tingnan natin anong ginawa niya. Ito naman na ba si Coco Pimentel na kontra niya si Duterte, nung una kasama niya, kontra niya, pero ito ngayon, kita mo, tingnan mo kung ano stand niya. Pwede mo masabi, Honyango, umibang kulay, ng konti kasi takot sila sa mga boto ni Duterte. Mr. Ayan. President, excuse me, sir. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa Sa, right side ko, teka ba na, tinawag na ni Coco Pimentel si Senator Bato na magsalita. Akalain mo ba naman si Duterte, ay, pwede ko mo na mahayaan mo salita. Ano mo pinapasok ninyo? Kung sa kay Karaps Paduano, yun na content na yan. dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n sila. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Ayan kita mo. Sinasabi yung death squad, kumbaga, in-stylean niya. Ito naman si Bato, siguro nagulat eh. Sabi mo, inamin ako ni boss. Pero hindi pala, kunwari, gumagawa, death squad, kasi hepe siya ng polis. Tapos, ay nako, ang galing niya magpalusot. Palusot ng lahat ito sinasabi niya. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka na bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko. Kita mo dinadaan na, na pinaparaan niya sa tinatawag na pabiro. O ikaw, De La Rosa, marami napatay niya, magdasal ka. O parang ginaganon din na.
Ganon po ang ginagawa ni Duterte. Okay? Okay, pakinggan natin. Pero pag-aamin na yun, Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo, Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. okay ha. Kita mo palusot niya. Di ba wala ko inutos sa inyo na pumatay ng tao na nakatali ang kamay? Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Okay ha. Yan daw sinabi niya pero hindi natin masabi. Pero pwede na rin magamit evidence laban sa kanya. Encourage the criminals to fight. Pagka lumaban ng kriminal, papatayin nila. Policy pa rin. Okay, mamaya sasabihin ko sa inyo ang importance o significance ng policy sa kasong ICC. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Okay ha? So ganon ang sinabi. Para inamin niya na rin although paikot, paiwas na sa style. Nung na-presidente ako, ganon rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay. Magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis, putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Kita ba? Ganon. So, ano tingin mo? Ako, pasensya na sa mga Duterte boys, sinabi ng papa nyo, ng idol nyo, na ganon, ipaamin na rin yan. Okay? Diretso tayo. That Mr. was, Chair. no need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Yes, Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Tempore. Says Senator Risa. Opo, Mr. Chair, kasi siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung Okay. Kapag lumaban. mic nyo. Pag lumaban, bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat kayo, interrupt Mr. Chair. you I'm done, Mr. Chair. for now. kindly? Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya
isang klaro pa dito ha. Hindi niya may paliwanag na maayos. Pero isa lang nakuha ko na pwede kong gamitin bilang isang trial lawyer na ebidensya para palabasin talaga na katotohanan na siya ay may utos na para pumatay. Yung sinabi niya lang na sinabihan niya, iyon ang klarong pag-amin niya, na sabihan ng mga encourage ang mga nahuli nila na lumaban ay sa tawag ni Attorney Insurrecto, yan ay tinatawag na inducement. There are three kinds of criminals in one crime, no? Yung principal by inducement. Principal, iyan ang nag-utos, iyan na may power na sumusunod ng iba. Principal by direct participation, yun ang actual killer. Principal by indispensable cooperation, yung iba na sa gitna, na hindi mangyari ang krimen kung wala yung sa gitna. So, ganun ang klase. Sa papel naman ni Duterte, yan ang principal by inducement. Ini-induce niya yung mga pulis na pumatay. Kaya gumawa kayo ng senaryo na ang pinakakuha niya, encourage them. Pinakasalita niya to fight para may karapatan ka, para meron kayong karapatan na patayin. Yung ganun po ang eksakto sabi niya. Well, let us now go to the elements of crime against humanity. Dito, pag pinaulit-ulit po ko pa-play ito, pabalik-balik lang yung tinatawag na tanungan pero sinasabi sa ibang pamamaraan. What is important is, umamin na rin siya na siya ang may utos. So kung yan ang importante, ano lang gawin? Bali, kompleto ng ebidensya na isampa ng ebidensya para mapatunayan yung krimen na siya ay dapat ibilanggo sa sala ng crime against humanity. Na ito. So, crime against humanity. Module. Okay, sinasabi sa crime statute ng Rome Statute na ang mga elemento sa crime against humanity ay ganito. Mayroong nangyari na mga atake sa populasyon, sa mga sibilyan. O di kaya widespread na pag-attack, o di kaya systematic ang attack. Okay? So next is, dapat mga population ay civilian ang inatake sapagkat pag hindi civilian, nagiging paramilitary, paramilitary kung mga rebellion ang nangyari. So hindi yan sakop ng crime against humanity ang rebellion. Tapos, kailangan na policy yan ng kung sino nag-utos, pinaka-utak. Ang dito, ang nangyari, ang utak ay yung presidente ng Pilipinas. So kung ang presidente ng Pilipinas ang nagbibigay ng utos, ang ibig sabihin ay ang polisiya. So yun ngayon ang hinahanap na ebidensya. Paano natin mapatunayan na itong lahat ay nanggaling sa utos ni Digong Duterte? Yun sinabi kanina, inamin na sinabihan niya, one of them is this. Yung sinabihan niya mga pulis na i-encourage ninyong inyong mahuli na lumaban sa inyo para mapatay, para mag-justification. Ganon po yun. So, ibig sabihin, sa punto de vista na may elemento niya mapatunayan na natin, wala na, tapos na maligayang araw na sana lang ni Duterte at pwede na sana ito gagamitin ng ICC. So, it's only a matter of time. Hintayin ng ICC itong transcript of records ng Senate Committee at pwede nang gamitin. Meanwhile, magpatuloy mo na rin pakinig. Pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami akong patay mo, sir.
Kulong mo na lang natin, sir. Kumakambyo siya, bumabawi siya. Inutusan daw niya pero walang sumunod. Oh. Kasi ang mga tao daw yun na mga hepe na sa National Police ay mga PMA graduates. Kaya matatalino yan, hindi sumusunod-sunod basta-basta sa presidente. Yan po ang kanyang sinasabi. Total. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-relate. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na mag-knockout tapos mag-rape tapos magpatay o Mr. Chair. Yan. Can we Pakinggan let natin. the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, mag-rape, magpatay. Kita mo, kinakampi ni Coco Pimentel. Kumbaga, hindi natatakot si Duterte, lumapir nila dyan sa hearing na yan. Kasi marami siyang kakampi. Dito, pinatigil ni Coco si Risa. Ay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na gaya ng sinabi ko, nag-rape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila mayor, hindi maniwala yan ang ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Kita mo? Minsan yung harap-harapan pero problema nakapagsalita sa crime scene, nakita ko yung bata. Ang katabi ni Duterte, diyan ay si Aaron Aquino na naging inappoint niya na hepe ng PDEA dati. So yan ang habang nasasalita si Duterte. Yan. Rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. Kung sinabi ko, putang, patay mo. Hindi, kita mo, siya lang nagsasalita. Outrage. Parang siya yung chairman sa committee. In the moment of outrage yung, putang, parang siya yung chairman ng committee. Siya lang makapagsalita. Wala nang iba. Ay, buti na lang nakapagtanong na si Lisa. Kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Si Bato. Yes, Ayan, Lisa. papasok. Nakulitan rin sila kay Risa Ontiveros. So, sige, pasok, Risa. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Yan inamin. Encourage. Ano yan? Ebidensya na yan. Yes. Napalisi na yan. Sa professional police. It depends on ano na natin yan, ma'am. That's your view. It's not my view on Sabay it, cambio. sir. Thank you for putting Opinion mo lang yan, kumbaga. Opinion mo lang yan, kumbaga. Sabay cambio. Ka-prosecutor. Ako, alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Sino Thank you, senador? Mr. Chair. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Kita mo, marami pa rin talagang marami pa rin talagang gallery and supporter those to who will do Duterte. that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Huwag nating kalimutan. May bombshell na inamin ang dating presidente kanina.
Sinimulan niyang i-implement. Ito, basta pinakita ito, okay lang ito, nagiging makulit si Risa para na-counter ngayon ang pagiging chairman of the committee ni Duterte dito. Ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan? Kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Chair. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. Inamin. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yung wala. Wag na lang daw imbestigahan ng mga pulis. Ako na lang imbestigahan nyo. Ganun sinabi niya. Nasukol na siya eh. Sa experience, Davao, ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao. Salita na Davao. Was a very... Salita Davao kasi tumakbo siya mayor sa Davao eh. Ginagamit niya na ngayon pala ang Senado na bilang kanyang campaign platform para sa pagbabalik ng mayor, pagbabalik ng Agila. Kawawa nun. Alam ninyo sir, panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid. Nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. At least, siguro tama na pabalik-balik na ang kwento eh. At na-overwhelm ang mga senador eh. Tapos, mabuti na lang, may kakulitan si Risa. At kung walang kakulitan, hindi lumabas ito na pikon si Digong, kaya napaamin siya ng gusto. Yan lang po ang pinakaminsahe dito. So, yan po, magandang umaga po sa lahat, no? So, bati tayo kay RC Abad, kay Pres Perez, Maya Paabak, tapos kay Gayle Robles, good evening, Engineer, Dr. Toto Bunyog, Kausing, Donations for Toto Kausing Campaign. Okay yan ang hiningi lang ako. Okay, sa Russell Zeta, Ganda Yumaga, Idol Senator Gandang Yumaga, Russell Zeta, Cecil Masilia Marquez, dyan sa Antipolo, sa Purok 13, sa Kupang Antipolo, Manuel Toribio, good PM po, PM sa kanila. Francisco Antonio Mabunga, good evening po, Sir Toto. Hadasa Tapiro, ay shalom. Liki May, Catalonia, good morning. Leke Capariente. Agustin Mondragon, good morning, Dr. Toto, mabuhay o kayo. Prayers for your successes in your candidacy. O, nagsampa na pala ako ng aking sagot sa Comunic sa issue na kung dapat ba inuisans ako o hindi. Okay. So, nagtitiwala ako. Kung gusto niyo basahin, nakapost po sa aking timeline, pwede niyo i-click, basahin niyo ang aking sagot. Jenny Sayo, good evening po. Alex Ulin, good morning. Josefa Celestina Garfield, good morning. Oscar Jr. Villanueva,
Drama lang nito tayo. He cannot even commit to his pronouncement with Senator Risa. Wala si Lito Lapid sa Senado. Ayong si Lito Lapid, bakit ka wala naman dito? Oy, wag na iboto Lito Lapid. Hindi ka makadalo dito sa Senado nito kay Duterte. Kasi takot siya. Siya, sumumpa na siya para kay Romualdez sa kay BBM. So, kumontra na siya kay Duterte. Hunyango talaga ito. Kumambyo ng kulay ito si Lapid. Robert Isulan, Atty. Godiem, dapat ang politiko hindi po sana sila tatanggap ng binibigay ng mga mayaman. Dapat kaya walang tanggapan. Tapos si Manong Rayban, Channel, kanta tayo, duet tayo ng Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang ligaya. Handa sa tapiro, share doon, Senate Tester. Spark Kitay, magandang umaga po Spark. Nandiyan saka sa Pampanga. Pablito Cam, Eric Chavez, Cesar Irate, Francisco Antonio Bunga, Leo Madera, Margarita Bungata, Cassandra Daisy, self-confessed killer, Vivian, parang self-confessed killer siya. Wala nga lang binanggit na tao kung sino. Vivian Sarimo, baka mag-damage control yan. Bukas, ibahin na naman yun, magbabago na salita. Tama ka nga. Pag NPD, toxic yan. ATC Junior, what he said during the hearing is on the record. All ICC has to do is to get the transcript. Okay. Pero kailangan pa rin po na i-presenta, i-authenticate ang transcript. No? Okay. So, kailangan pa rin may testigo na upo. Robert Isulan, attorney, dinig ko dati sa isang anchor na kung magtayo ng negosyo para yumaman. Ganun ba? Ano bang nadinig niya sa Angkor? What is it during the... mamaya na yan. Socorro Luceño, para puro hambog at katiwalaan mga sinabi ni Duterte. So, Garlet Benitez, ang totoo ICC na lang ang mga makaimbestiga. Sa totoo ICC na lang talaga nito. Yung sa atin, wala. Kita mo namang Senador tiklop. Si ano lang hindi na tiklop, si Risa Hontiveros, Jinggoy, Robin Villanueva, sila ay maka-Duterte. So, Russell Chua. Dapat po, ngayon, election, sana po, matitino na naman ang mananalo. Dapat lang, no? Albert Libuna Jr., Socorro Luceña, Margarito Bungaita, Jerry Sabio, Socorro Luceña, Cassandra Daisy, Alberto Libuna, Spark Kitlay, tapos Socorro Luceña, Erlinda Lapiceros, tama. Unica. Kaya pala ayaw makipagpapunta ni Sidigo sa Quadcom dahil baka umamin niya. So Socorro Luceño, si Francisco Antonio Mabuga, tapos sino pa? Binben, Benigno Uyan, tapos George Lopez, tapos Fer Gel Cruz, Bogart Arciaga, Philo Zargana, tapos Agustin Mondragon, Maayong Aga, Sagad Said Buto ang kaibangan ni Didigong nyo, Bruno Ireno, Francisco Antonio Babuga, Nemisix Trinidad, tapos Geli Robles, Lito Alcantara, Armando Cabrera, tapos Cassandra Daisy, tapos si Ines Trinidad, Calexto Yu. Ay nako, idol si Virus, sana makasama kayo ng ka-addict. Ganun ba? Hindi naman yan. Mali naman yan. Hindi naman addict si Virus. Si Virus. Okay, nandyan lang muna tayo at magandang umaga po sa lahat.